Grade 10. Tara na muli rito sa pampadami ng puntos, pampadagdag kaalaman, pampalakas ng loob mo, pambihirang bagets. #hugot. Lahat yata tayo ay laging may hugot sa buhay. Kaunting kilos, hugot. Konting batikos, hugot. Konting asenso, hugot. Basta lahat ng relate match ka, babanatan agad ng #hugot. Bakit nga naman hindi? Konektado. Pampagising na panalo. Ikaw to. Iyon ang totoo. At lubos nga yatang matataba talaga ang utak ng maraming Pilipino. Dahil maging sa mga aralin sa eskwelahan ginagawan rin ng hugot. Marahil, paraan nila ito para mas may dating kumbaga ang isang lesson. May pampagising, may recall, may tama. Ano nga yung madalas na sinasabi ko? Ang pagkatuto, dapat tagos sa puso. Iyong natututo ka kasi alam mo ang halaga sa buhay ng mga inaaral mo. Ayaw mong maniwala sa maraming #hugot, maging sa mga aralin? Sa science, mas madaling pag-aralan ng gravity kaysa acceleration. Para sa life, madaling mag-fall kaysa mag-move on. Agree? Alright, next! Add your friends, subtract your enemies, multiply your love, but never divide your heart. Alright, alam niyo bang highly recommend ang strawberry? Gusto ko ng strawberry. Kasi, bagay ito sa mga taong nag-pretend na happy. I know, hindi naman ako nag-pretend, pero sige, bibili ako ng strawberry. Oh, di ba? Siyempre, mahaba ang listahan, lalo kung subject hugot ang usapan. Kapag pinagsama ba ang mga panghalip na ikaw at ako, magiging tayo? Ay, iba rin. Hugot Filipino ang peg ng ating K-pop ngayong araw Ikaw na talaga. Lakas Miss Pam naman, parati mo na lang ako sinasabihan ng ikaw na. Pwede bang sa susunod, tayo na? Nakatutuwa nga kasi parang nabasa mo kung ano ang tampok nating aralin ngayong araw na ito dito sa classroom ni Miss Pam. Kaya naman, grade 10, mas mainam, bago pa lumayo ang ating usapan, ay nakahanda na muli ang inyong mga gamit. Ano-ano nga uli ang mga ito? Ballpen, module at papel. Para saan ang mga ito? Gaya ng sinabi ko na dati, nakatutulong kung tayo mismo ay nagsusulat ng mga salitang mula sa talakayan na magagamit natin sa ating pagbabalik-aral. Tandaan, lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Kaya, ang mga pagtulong mo sa sarili mo gaya ng ganitong paraan ay magbubunga rin pagdating ng panahon. Kanina ay narinig natin ng classmate nating Pop na nagbigay ng mga hugot. Anong napansin nyo sa kanyang sinabi? Parati mo na lamang akong sinasabihan ng ikaw na, pwede bang sa susunod tayo na? Kapag pinagsama ba ang mga panghalip na ikaw at ako, magiging tayo? Tignan ng mga salitang nakakahon. Ako, ikaw, tayo. Kilala ba ang mga ito? Tama. Ang mga salitang ako, ikaw, tayo ay ilan lamang sa halimbawa ng mga panghalip. Ano naman nga uli ang panghalip? Kalma. Hindi ko man marinig ang iyong sagot, batid kong naaalala mo kung ano ang panghalip. Baka nga ang sinasabi mo pa ngayon dyan ay, Miss Pam, ang panghalip ay isa lamang pamalit.
Aray, totoo rin naman kasi grade 10 na ito ay pamalit. Pero tanggalin natin ang lang. Dahil hindi basta-basta ang panghalip. Kaya nga ito ginagamit na pamalit sa mga pangalan. Kaya hindi ito pamalit lang. Ikaw na talaga. Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Kapalit-palit ba ako? Ay, sorry naman sa ating mga pangalan. Grade 10, ito yung dapat ninyong maunawaan ha. Hindi natin pinapalitan ang mga pangalan sa pangungusap dahil sa may kulang o may mali. Sadya lang talagang sa punto ng pagkakagamit, kapalit-palit naman talaga. Ginagamit ito upang maiwasan ng paulit-ulit na paggamit ng pangalan o salitang ginagamit sa pahayag. Isipin mo ha, ganito. Kahit ikaw, ayaw mo nang paulit-ulit, di ba? Ganon din yung dating kapag sa isang pahayag ay ilang beses na mababasa o maririnig ang ilang mga pangalan. Kaya naman, iminumungkahi ang paggamit ng mga panghalip. At alam niyo ba, grade 10, na nagagamit ang panghalip bilang panuring sa mga tauhan para sa isang mabisang pagsasalaysay? Gusto niyo ba ng ebidensya? Tunghayan ang isa pang halimbawa ng maikling kwento ng tauhan na naging tanyag dahil sa magandang mensaheng mapupulot mula dito. Taglay nito ang mga mahalagang pangyayaring may kaugnayan sa mga pangyayari sa kasalukuyan at makikita rin natin ang mahika ng panghalip. Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual. Umagang-umaga pa lamang ay masayang-masaya na si Aling Marta. Magtatapos na kasi ang kanyang anak na dalaga sa pag-aaral. Bitbit ang kanyang sisidlan, siya ay nagtungo sa pamilihan upang bumili ng uulamin sa pananghalian at garbanzos para sa kanyang dalagang anak. Linggo ng umaga, siksikan na ang palengke. Maririnig ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Nang dumating si Aling Marta sa panggitnang pasilyo, ay may nagmamadaling batang lalaki na nakabangga sa kanya. Si Aling Marta ay naggalit kahit humingi na ng tawad ang batang lalaki. Pagkatapos ng pangyayari, noong siya ay magbabayad na, napansin niyang nawawala ang kanyang pitaka. Agad niyang hinanap ang batang lalaki. Ito ang pinaghihinalaan niyang nagnakaw ng kanyang pitaka. Nakita niya ang batang lalaki sa karatig na istasyon ng pulis. Agad siyang lumapit at hinatak ang bata sa leeg. Itinanggi ng bata ang akusasyon. Sila'y napalibutan ng mga tao dahil sa kaguluhan. Dahil dito, isang pulis ang lumapit. Siya ay nagtanong ng mga impormasyon sa batang lalaki at pagkatapos ay nagtungo sila sa harap ng istasyon. Pinaghintay sila ng pulis dahil siya ay tatawag lamang upang magpahalili. Inisip ni Aling Marta ang kanyang pamilya at ang magiging reaksyon ng kanyang asawa kapag nalaman nito na nawalan siya ng pera. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Siya'y napuno ng galit at puot. Dahil dito, nagawang saktan ni Aling Marta ang batang lalaki. Gusto lamang makalaya ng batang lalaki sa mahigpit na pagkakahawak ni Aling Marta. Kinagat niya ang kamay ni Aling Marta at tumakbo palayo sa kanya. Pumunta siya tungo sa isang malawak na daan at biglang may humahagibis na sasakyang bumangga sa kanya. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa nangyari. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang anak at tinawag nito ang kanyang ama. Sinabi nilang naiwan ni Aling Marta ang kanyang pitaka dahil kinuha ito ng kanyang asawa upang bumili ng tabako.
Di makapaniwala si Aling Marta sa takbo ng mga pangyayari, kaya nawalan siya ng malay. At iyan nga grade 10, ang maikling kwento ni Benjamin P. Pascual, ang Kalupi. At malamang nahuli nyo agad ang nais iparating ng may akda sa ating mga mambabasa. Nais maipakita sa atin ang katotohanan ng buhay, yung realidad sa lipunang ginagalawan natin upang mamulat ang mga tao sa mga tunay na pangyayari gaya ng kawalan ng hustisya at maging ang pagiging mapanghusga ng maraming tao. Malinaw na ipinakita sa Ang Kalupi kung paanong hinuhusgahan ng isang tao base sa anyo at estado nito sa buhay. Dagdag pa rito, inilantad din kung paanong ang isyu ng kahirapan ang nagiging dahilan ng kawalan ng boses at balakid sa hindi pagkamit ng hustisya. At dahil nga sa mga kwentong kagaya nito, nakakalampag din ang maraming lokal na pamahalaan, kapulisan at lahat ng bahagi ng komunidad upang kumilos at magkaisa ng malabanan ng ganitong sistema sa lipunan. Salamat at may mga akdang gaya nga nito na refleksyon ng mga pangyayari sa lipunan. Pero bukod dito, pansinin rin kung paanong nakatulong ng lubusan ang panghalip bilang panuring sa tauhan para sa isang mabisang pagsasalaysay. Alam mo bang ang isang babasahin o teksto ay binubuo ng magkakahiwalay na pangungusap o sugnay? Ang mga pangungusap o sugnay na ito, bagaman magkakahiwalay, ay pinagdudugtong o pinag-uugnay ng mga kohesyong gramatikal o sa Ingles nga ay cohesive devices. Oh, isulat mo na muna. Kohesyong gramatikal. Teka, nabasa ko nang nasa isip mo. Ano na naman ito? Ganito. Kapag sinabing kohesyong gramatikal, ito ang mga salitang gaya nga ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala o sugnay at nagsisilbing mga pananda upang hindi magpaulit-ulit ang mga salita. Sige, ilista mo muna ulit. Sa ilalim ng kohesyong gramatikal, kahit pabulit, makakatulong yan. Panghalip, nagkakawing, salita, parirala, sugnay, hindi ulit-ulit. Yan, ganyan. Di ba may notes ka na? Usad tayo. At grade 10, pinakikilala ko ang anapora at katapora. Teka, maya-maya ka na uli magsulat. Mahalagang makinig ka muna ngayon para mas maunawaan mo yung talakayan. Simulan na natin grade 10. Pag-usapan natin ang anapora o sulyap na pabalik. Ito ang tawag sa mga panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan ng pangungusap o talata. Sige, ganito. Tignan mo ang halimbawang ito. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong. Aliwalas ang kanyang mukha. Sa kanyang lubog na mga mata na bahagyang pinagdilim ng kanyang malalagong kilay ay nakakintalang kagandahan ng kaaya-ayang umaga. Napansin mo ba ang salitang may salungguhit? Tama. Ang panghalip na kanya. Masasabi mo ba kung alin ang tinutukoy o pinalitang salita nito? Yun, si Aling Marta. Ito ngayon ang halimbawa ng anapora. Ang pinalitan ay nasa unahan at ang kapalit ay nasa huli. Kapag nakita mo ang kapalit, ang panghalip, ay kailangan mong sumulyap pabalik para mahanap ang pangalan o salitang pinalitan. Heto na nga, bibigyan ko kayo ng iba pang halimbawa. Kung makikita mo si Dashiell,
pakisabi na gusto ko siyang makausap. Ang panghalip ay siyang. O game, sulyap pabalik. Ang pinalitan, Dashiell. Pak, Anapora. Isa pa? Si Hazel ay nag-aral sa CHS. Doon nga siya nakilala bilang math genius. Ang panghalip ay doon. Sige nga, sulyap pabalik tayo. Alin ang pinalitan, si Hazel o CHS? Yun nga, dahil ang doon ay panghalip pamatlig na pumapalit sa pangalang itinuturo, at sa pangungusap na ito, ang CHS at hindi si Hazel ang pinalitan. At ito ay Anapora. Ang kasunod ay Katapora o sulyap na pasulong. Ito naman ang tawag sa mga panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan. Sa madaling salita, kabaliktaran ng Anapora. Dito, mauuna ang pamalit bago ang pinalitan. Ulit ha, panghalip muna ang makikita sa pangungusap bago ang pangalan o salitang papalitan. Tumataba yata kayo, Aling Godyang. Ang bati niya sa may kagulangan ng tindera na siya niyang nakaugaliang bilhan. Nakangiti siya at ang babae ay ngumiti rin. Nakita mo ba ang salitang may salungguhit? Tama, ang panghalip na kayo. Masasabi mo ba kung ano ang salitang tinutukoy o pinalitan nito? Yun, si Aling Godyang. Suriin natin ha. Ang pinag-uusapan natin ay katapora. Nauuna ang panghalip bago ang pangalan. Ang pinalitan ay nasa hulihan at ang kapalit ay nasa unahan. Kapag nakita mo ang kapalit, ang panghalip nga, ay kailangan mo naman ngayong sumulyap pasulong para mahanap ang pangalan o salitang pinalitan. Siyempre pa, pauulanan ko kayo ng mga halimbawa at pagsasanay. Dahil sa maganda niyang tinig, napili si Leia para umawit sa programa sa Lunes. Ang panghalip ay niyang. O game, sulyap pasulong. Ang tinukoy, Leia. Yan ay katapora. Isa pa? Nagkasakit siya kahapon. Pero pumasok na sa klase si Christine kanina. Sige nga, simulan mo sa panghalip. Oo, ang salitang siya. Sino ang tinukoy ng panghalip na siya? O, pasulong tayo, grade 10 ha? Nakita mo ba? Si Christine. At ito nga ay katapora. Hindi naman tayo syempre hihinto ng basta-basta. Dapat masubukan ang ating tala sa pakikinig at pag-unawa. 5 pangungusap ang ating susuriin. O, huwag humaba ang nguso. Iba ang batang praktisado at lamang ang may pagkatuto. Isa-isa nating babasahin at susuriin ang pangungusap. Makikita nyo rin ang panghalip. Ito yung salitang may salungguhit. Pag napagtuunan mo na ng pansin ang panghalip, pag-isipan mo kung susulyap ka ba pabalik o susulyap ka pasulong. Para mahanap mo ang salitang tinutukoy nito. Dito mo na ngayon sasabihin kung anapora o katapora ang kohestyong gramatikal na ating ginamit. Tara, simulan natin. Ito ang pinakamasarap na pagkain sa lahat, kung kaya't araw-araw bumibili si Jean ng burger. Ito ba ay anapora o katapora? Ito ba ang iyong sagot? Katapora.
Nauna ang panghalip na ito bago ang burger. Ito naman. Pagkatapos kumain ni Angel, umalis siya sa kusina. Ito ba ay anapora o katapora? Ito ba ang iyong sagot? Anapora. Nauna ang salitang pinalitan, Angel, bago ang panghalip na siya. Ito pa. Ang ganda ni Rina. Ang ganda niya. Ito ba ay anapora o katapora? Ito ba ang iyong sagot? Anapora. At oo, nauna si Rina ang pinalitan bago ang panghalip na niya. Kaya pa ba? Siya ay kabilib-bilib. Si Emelinda ay tunay na huwarang guro at ina. Ito ba ay anapora o katapora? Ito ba ang iyong sagot? Katapora. Nauna ang panghalip na siya bago ang Amelinda na pinalitan nito. Todo na natin. Isa siyang ina. Kaya alam ni Myrna ang hirap ng kanyang kapwa-gurong may mga naiiwang maliit sa bahay. Ito ba ay anapora o katapora? Ito ba ang iyong sagot? Katapora. Muli, nauna ang panghalip na siyang bago ang salitang si Myrna. Ayan. Siguro naman matapos nito, ang mga hashtag hugot mo sa panghalip ay mas makulay na rin. Bakit ko nasabi? Dahil mas tiyak na ang tinutukoy. Sulyap pasulong kapag katapora, sulyap pabalik para naman sa anapora. At iyan nga grade 10 ang ilan sa mahalagang dapat mong tandaan hinggil sa ating tampok na aralin. Anumang aralin, pagtulungan nating alamin at unawain. Tandaan lamang ang oras natin dito sa DepEd TV. At kung gustong may playback, bisitahin lamang ang ating official YouTube channel. Maaari rin kayong mag-email kung may mga tanong, suwestyon o pagbabahagi para sa ating classroom sa Filipino 10. Makinig, magmasid at makiisa sa ating mga aralin dito sa Classroom ni Miss Pam sa DepEd TV. Dahil ang pagkatuto, hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo. Kahit